Hello mga kabakyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video mga kabakyard, pag-usapan natin ang 5 secret tips kung paano mag-success o mapadali ang pag-itlog ng ating mga alagang parakit budgerigar o yung parakit lovers natin. So kung newbie ka pa lang, ang video na to is maganda sa'yo. Kaya tapusin mo ang video na to hanggang dulo dahil marami kang matututunan patungkol sa pag-alaga ng ating mga parakits budgerigar. So ang parakit budgerigar mga kabakyard, ito yung ika-recommend ko na magandang alagaan sa mga newbies. Unang-una, hindi siya mahal. Pangalawa, madali siyang alagaan at madali din nating mapaparami. So ang nakikita nyo ngayong parisan mga kabakyard is ito yung ibon ko na nasa DIY cage na gamit yung electric pan na kinumpuni ko. So ang parisan na to is isa po ito sa mga good breeder ko dito sa aking munting backyard. At saka maganda din silang bumuhay ng mga painakay. So ngayon mayroon silang 6 na inakay na binubuhay. So wag na nating patagalin mga kabakyard, ang unang secret tips na maibigay ko sa inyo para mapadali ang pag-itlog ng inyong alagang parakits budgerigar is dapat alam nyo ang edad sa ibon na ipinagparis nyo. Dito sa aking ibonan, nagpaparis ako ng parakits is nasa 7 months old. Kasi ito yung practice ko dito sa aking area dahil madali mo nang ma-breed pag 7 months old na yung parakits mo at saka maiwasan mo ang egg binding o yung pagbara ng itlog sa puwet ng hen na parakits. So pangalawa, dapat alam mo ang gender ng alagang parakits mo na ipinagparis para mag-success o mapadali ang pag-itlog sa nasilik mo na ibon na i-prepare at ilalagay mo sa yung cage na paglagyan sa kanila. So, ang male po is blue po yung ilong niya. And then, ang female naman is brown po yung ilong pag once adult na. So, ang pangatlo, dapat malusog ang iyong alagang parakits na nasilik for breeding. Bakit nga ba importante na malusog ang ating alagang parakits na nasilik for breeding? So, dyan po nakasalalay ang magandang production ng itlog sa iyong alagang ibon. Kasi pag once malusog yung pairing mo na ibon, is malaki po ang tendency na marami siyang maibigay na mga fertility egg sa iyong breeding season. At saka pag may marami siyang fertility eggs na maibigay sa iyo, so, marami din siyang mga painakay na pwedeng ma-produce o ma-harvest mo. So, ang pangapat, dapat may nest box ka. Katulad sa nakikita mo ngayon na dinarapuan ng aking hen. So, importante po ang nest box sa ating mga alagang parakits budgerigar dahil dyan po sila nangingitlog at dyan po sila nakapag-produce ng mga painakay na pwede nating ma-harvest. So, ang panglima, dapat magbigay kayo ng mga gulay or prutas sa kanila. So, katulad po ng talbos ng kamote, kangkong, and then alugbati, at saka malunggay. Maganda kasi magbigay tayo ng mga gulay sa ating mga alagang ibon na isinasalang for breeding or sa mga ibon natin na nasa blind cage dahil nakakakuha po sila ng mga natural vitamins sa mga gulay na ibinibigay natin sa kanila. At saka ang pang-anim is dapat magbigay kayo ng vitamins sa inyong mga alagang breeders na may mga binubuhay na painakay o yung mga breeders nyo na nag-start pa lang mag-lay ng itlog. Ang ginagamit ko pong vitamins dito sa aking ibunan mga kabakyard is yung essential vitamins. So maganda po siya dahil marami pong mga vitamins na pwedeng makuha ang ating ibon sa vitamins na to. At saka ang paggamit po ninyo ng essential vitamins, dapat umabot lang siya ng 5 hours to 4 hours. Kasi pag lumagpas siya ng 12 hours is maaari pong mapanis ang tubig na pinaglagyan natin ng vitamins na to.
So, para maiwasan natin ang pagkasakit ng ating ibon, maiwasan natin ang pagkatamlay ng ating ibon. So, pag umabot na po ng 4 hours to 5 hours ang vitamins na inilagay natin sa kanilang patubigan, is dapat mag-change na tayo ng plain water sa kanila. At saka ang pag-apply ko din sa vitamins na ito mga ka-backyard is nasa 2 times a week po ako nagbibigay sa aking mga alagang breeders. And the rest day is plain water na yon para hindi masanay ang kanilang katawan na nagbibigay tayo ng mga vitamins sa kanila araw-araw. Kasi ika nga nila mga ka-backyard, pag once na sobrahan is masama. So dapat pag nagbibigay tayo ng vitamins sa ating ibon, is tama-tama lang para hindi masobrahan ang kanilang katawan. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. I hope may natutunan kayo sa 6 na secret tips natin kung paano mag-success o kung paano mapaitlog ang ating mga alagang Parakeets Budgerigar na inaalagaan sa bahay. So God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay.